No, itutuloy natin to. May maganda rin uling sinabi. Puyat na kasi ako agahapon. Pakinggan nyo po to. Talakayin natin to about the impeachment na hindi po papayagan ni Tito Soto at hinamon niya po ang mga kampo ng dilim. Hinamon niya po dito ang mga kampo ng dilim. Woo! 97 pages ng Supreme Court. At medyo meron akong medyo hindi ako nagustuhan doon sa desisyon na Ayan na, sabi niya, marami, ito po talaga, ito po ha. Ito po. Meron kasi nagsasabi na mga kabayong attorney na tinalo ng isang piskal na meron po siya mga gremlins na kasamang mga vlogger na hindi na umaangat-angat sa kanilang subscriber dahil wala kang matutunan kundi puro hate mga dimuho. Ang tindi na itong kabayong attorney na to. Pati yung may akda ng konstitusyon, puti kinalaban. Paano ka mananalo sa may akda ng konstitusyon, aber? Aber? Paano ka mananalo sa may akda mismo ng binabalangkas ng Supreme Court? Paano ka mananalo sa may ginagawang batayan mismo ng Supreme Court? Bobo! Eto pa. Hindi ba kayo nagtataka? Kayo, may company kayo. May company kayo. Nagtrabaho tayo. Nag-retire ka. Nag-retire ka sa company. Siyempre, pag tinanong ka, Nyolo, di ba dati ka nag-work sa Procter & Gamble? Oo, dati ako nag-work doon. Ayos yun, Procter & Gamble. Mahal na mahal ko yun. Yun ang tumulong sa akin. Oh, ayun ang masasabi mo, di ba? Yun ang bumuhay sa pamilya ko, Procter & Gamble. Pero, pansinin nyo, etong mga retired justice ng Supreme Court, bakit ganito sila ngayon? Bakit ganyan ang inaasta nila? Yung pinanggalingan nila na Supreme Court, imbis na maganda ang sinasabi nila ngayon, dahil doon sila nanggaling, imbis na protektahan nila ang pinanggalingan nilang Supreme Court na highest law of the land, binabatikos ng mga ex-justices. Bakit ganon? Imbis na ipagmalaki nila ang Supreme Court na pinanggalingan nila, imbis na maging proud sila na naging kabahagi sila ng Supreme Court, etong mga to, hindi nila maiangat ang Supreme Court ngayon sa desisyon. At sabi nga nung kabayo, hayaan nyo na yan, tapos na kayo, retireado na kayo. Kaya ganyan kayo, mukha ka pa rin mabantot eh. Diba? Doon ka magtataka. Etong mga gumawa ng konstitusyon, etong mga legal luminaries, hindi nila maipagmalaki ngayon ng Supreme Court na kanilang pinanggalingan. Hindi nila makampiyan. Kung sana kung isa lang, halos lahat sila. Mamaya papakita ko pa sa inyo yung mga tiga-UP, galit na galit na. Galit na galit po lahat. Diba? Supreme Court is the supreme law of the land. Pero may explain si Tito Sen dito, pakinggan nyo. Sabi ni Justice Leonen meron siyang particularly sinabi niya na the 3 complaints were archived because of the sabi ni Noel Jr. Nako, yari ka, Nyolo. Susugurin ka ng mga kamukha niya. Wala akong sumugod kayo dito. Ha? Gaganunin ko lang kayo. Kayo ba yan? Busy ako, men. Saan kayo dyan? Ha? Busy ako. Yan muna kayo, ha? What the fuck? Diba? Alexa Gambalanga. Sino ba kayo dyan? Of the 19th Congress. Mukhang unfamiliar si Justice Leonen sa rules ng Kongreso. Putik, ayan no. Which is found in the... Ayan no, sabi ni, harap-harapan po to, sinabi po ng ating idolong Tito Soto, hindi pamilyar. Alam niyo, pasensya na po kayo, minsan nabubulol po ako sa Tagalog. Kasi po, fluent po ako ng English eh. Kaya si Miranda, hello, may vlog ako, Kalrem, someone, shout out. Fluent kasi ako sa English eh, Lucy. Fluent kasi ako, kaya so, kapag ako ay nagtatagalog, nabubulol ako.
Mami Bengay. Kaya, nabubulol ako. Parang barok, hindi foreigner. Parang barok. Constitution. Gusto ba niya amendahin din to? Kasi what I'm saying is this. There was no adjournment sine die. So if there is no adjournment sine die of the 19th Congress, when we adjourned for a break in February 5, there was no archive. Wala naman na-archive eh. Doon sa House, walang na-archive. Kung may na-archive yan, isipin mo, pag nag-break kami ng September, archive na lahat na nakapending. Yeah. O ang ibig sabihin niya, pagdating ng December break, archive na lahat, mag-pre-refile ka na manibago. Walang na-archive noong February 5. So, Maganda tong asol ko. Ako may pinakamagandang asol. Chanel Paris. apparently, he's not familiar with the rules of Congress, which is not... Mahina po yung sab si Toto. Hindi po malakas po to, Ma'am CBS. Medyo kuha po tayo ng cotton buds. Lagyan po natin ng alcohol. Idampi natin yung alcohol para mag-initiate po siya. Okay? Gaya nga po na sinabi, parang impeachment. Kukuha po tayo ng cotton buds para po mag-initiate yung po ang impeachment complaint, yung cotton buds. Then, kukuha tayo ng alcohol. Yan po ang sasawsaw natin. Pag ginawa natin yun, yun tawag na, mai-impeach na po ang mga tutuloy nyo. Pagayin mo si BBM, no joke. Ayan, nagkakaunawaan tayo Pahingan nyo si Tito Sen. Puro kayo reklamo. Mamaya na kayo magreklamo. Malakas naman They are never archived. Anything that has been filed and been discussed are never archived until adjournment sine die, which comes in the death of the Congress, the death of the 19th Congress, which was practically June 13 of 2025. Oh. Tsaka Issue na yun mo. Hindi ba? Ay, dapat pag-usapan namin to. tsaka hindi po ba yung yung third mode of impeachment na nagawa siya bago bago natapos yung session on Feb 5 at na-transmit sa Senado, hindi po ba? Yes, exactly. Because as a matter of fact, 4:15 p.m. natanggap ng office ni Senator Escudero o the Senate President then yung articles of impeachment. Nag-adjourn sila alas 7 pa ng gabi. As a matter of sa tingin ko, dapat nun tinake up nila pinag-usapan nila. Even just for the record to refer it to the Committee on Rules. But they did it in June 3. O wala pa naman Supreme Court noong June 3. That's why nag-convince sila. Yung 3 complaints na sinasabi ni Justice Leone na na-archive was done dahil hindi na pag-usapan yung 1, 2, 3 complaints. Nilagay nila sa archive February 6. But it does not archive anything even before the adjournment. Yun ang maliwanag. And we hold the records to that. Kaya sabi ko nga, Nako, patay na to. Ano po to Alam nyo po, hindi to constitutional crisis. Ito po ay, ano po talaga to Kasi may mga senador, katulad ni Jinggoy, kapag hindi kami naniwala, ito lang sasabihin ko ayon nga kay Tito Sen, kapag hindi kami naniwala sa Supreme Court, paano na? Pwede ba naman yun? Diba? Pwede ba naman yun? Wala na nga kayong ginawa, ayaw nyo pa rin magtrabaho, lintik kayo. Totoo yan, Lucy. May record po talaga yan. May record po yan. At sinabi nga po ni Princess Abante, hindi po tinignan ng Supreme Court ang kanilang record. Bumase sila sa news. he's unfamiliar with the rules of Congress. Okay. Oy, Mark Carr, salamat number 1 vlogger of BBM. I promote you in Malacanang as the leader of squadron of vlogger seal in the land, air, sea. Ayop, leader of squadron. Putek. Gladiator, shout out. Jenny po. Uy, thank you Sweldo! Ang daming ngayon What the fuck? Sweldo! Thank you, Jenny po. Masarap ngayon Ang daming mayayabang. Sweldo! Lida Fair. Shoutout po. Ayan intindihin po natin ito Intindihin natin ito. Napakaganda po ng mga pinuntos po dito. Ang sabi ni Tito Sen, hindi
Hindi po nila titigilan to when she comes. Di nila pipigilan when she comes. Kahit na libo-libo, di niya to titigilan when she comes. Di siya titigilan when she comes. Hindi siya titigilan when she comes. Kahit na libo-libo, siya titigilan when she comes. Wala naman tayo kalokohan eh. Ang hirap na naman yan eh. Puro na naman tayo kalokohan eh. Tingnan yung implications nitong Supreme Court ruling kung hindi mabago at sundin ng inyong mga kasama sa Senado, Ayun na, majority of the ayun na, Senate. ayun na. Ano maging epekto niya sa Senado as an institution, as an Sila- impeachment court? Sa bansa. Ang tingin ko, yung implikasyon nito sa bansa. Yes! Wala na tayo may impeach. Yes! Hindi na natin sila may impeach. Yan ang sinasabi ko sa inyo. It's not the constitutional crisis is the problem. The problem is the accountability of uncorrupt officer. That's our problem. The Supreme Court ruling means there's no one public officer that is corrupt will be impeached. Because if you file, the Supreme Court said it is initiated. It's so crazy. Diba? Inalisan po ng Supreme Court ang taong bayan ng accountability na dapat natin singilin sa isang public official na kurakot. Diba? Na sila mismo ay pwede nilang gawin yon. Kaya nga judicial overreach to. Bakit? Hindi kayo pwedeng magbago. Kasi nga, kapag nagbago kayo, nakikinabang kayo eh. Dapat, kung magbabago kayo, kumpletuhin nyo ang sistema. Ang kumpletong sistema, naririnig ng taong bayan. Pero ito, closed door nyo na dinesisyonan. Pero ito, bagyo, nagdesisyon kayo. Pero ito, baha, nagdesisyon kayo. Pero ito, walang pasok, nagdesisyon kayo. Diba? Tapos, ang ilalabas nyo pa sa desisyon nyo ay ganito. Kapag nag-file, initiated. Pwede rin kayong makinabang dun eh. Tapos, nakalagay pa sa bandang uli, sa may page 88, na kayo ay walang responsibility kung ano man yung nireact natin kahapon. How dare you, Supreme Court? What the fuck? Totoo. Tama si Lucy. Alam mo, Lucy, matalino ka pala eh. Sabi, revised Gladiator, revised 1987 Constitution, nilalapastangan na kasi. Gladiator, masamang balita para sa'yo, pare. Wala pong mangyayaring amyenda o revision. Dahil si Robin Padilla po, ang ating amyenda sa committee. I move. What the fuck? Anong aasahan mo sa amyenda ng konstitusyon, revise? Wala tayong aasahan, si Robin ang nilagay. Pantanga! Pero mo, Miriam Defensor Santiago, sumusulat ng batas, nagpasa ng batas, sumulat ng libro about sa batas. Tapos Robin Padilla, isang ungas. Patayin mo si BBM. No joke. Diba? Grabe po nangyayari sa atin ngayon. Ituloy po na natin to. Marami pa po sasabihin si Tito Sen dito. Kamali sila, yung mga justices o yung presidente, vice-presidente, ombudsman, kung sino man yung dapat, yung mga COMELEC members. Wala na tayo pwedeng ma-impeach. Doon sa sinasabi niyan, pag sinunod natin to. Saksakan na ng hirap pag-impeach. Yes. Susundin mo yung 1 and 2. Pag may sinabi doon na hindi due process, wala na due process. We'll get a chance to explain all this in plenary. Ayan na! Pinaghahandaan ko ito. Narinig niyo po yun. Si Tito Sen po ay tatayo sa plenaryo.
Kaya humanda na kayo, Duterte Black. Ha? Robin, kalabanin mo si Tito Sen. Bato, kalabanin mo si Tito Sen. Kalabanin nyo sa plenaryo. Ha? Kalabanin nyo. Si Kiko Pangilinan, si Bam, kalabanin nyo, Robin. Ewan ko lang kung di ka magdugo. Pare Malyari, thank you. So makikita nyo na hihirap na. Kasi itong Supreme Court decision na to practically removes option 3, which was done. Ano, 1/3 nakapirma eh. Mahigit 1/3 yung nakapirma eh. Kaya nga yung hinahanap po yung hinahanap po ng ating mga Korte Suprema na verification, the signature mismo, yun na yung verification eh. The signature mismo, yun na po ang verification. 'Di ba? Tapos meron pa doon na kailangan pag magpapakalat ka ng pirma, magkakaroon pa raw ng hearing. Sasabihin mo, ba't binoboto ko si Sara na ma-impeach kasi po, ang galing po ng wordplay niya. Yung mga tugmaan niya po, matindi po yung tugmaan. Parang flip-top lang eh, no? Ma'am Tess Aguilos, Tisoy Kapalanyolo, hindi po may fluorescent light po dito. No, fluorescent light. No, fluorescent light po yan. Salamat po, Ma'am Tess Aguilos. Meron pong 4 na fluorescent light dito sa tapat ko, no? Okay? O, tuloy pa natin para malinawan tayo mga tao. Na sinasabi ng konstitusyon eh. Aba, hindi na magagamit yan. Ang ibig sabihin yan eh, mahihirapan na tayo. Ito, bigyan kita example. Pagpalagay mo si Ombudsman, gustong i-impeach. Okay? Ako ngayon, may magpa-file ng impeachment. Yes. Bago mag-file itong impeachment to, ako congressman, kaibigan ko si Ombudsman, magpa-file na rin ako ng impeachment. Yes. Yung walang kakwenta-kwentang impeachment. Yes. O wala na yung pangalawa mong impeachment. Yes. Una ko eh. Yan po yun. Ngayon, lalong-lalo na. Ito po hindi natin napapansin eh. Lalong-lalo na po sa Supreme Court. Hindi natin alam dyan sa mga Supreme Court sino ang kaalyado nila. Ngayon, pag napupusuan natin i-impeach ang isang justice ng Supreme Court, hindi mo alam kung sino kaalyado niyan. May magbobogus filing sa inyo, hindi na kayo mai-impeach. Diba? Hindi katulad dito, sa Congress Department, sa Kongreso, kilala natin na magkakaalyado. Kaya kung mag-file ka man, alam na, basang-basa. Oh. Pero dyan sa Supreme Court, hindi natin kilala yung kaalyado. Kung i-impeach kayo, magsusuhol lang kayo ng ganon. Oh, impeach mo ako. Okay lang, para ban. Diba? Ganun yun, effect ito eh. Ito nga yung unang pinirevent na, di ba, ng previous Supreme Court decisions. Yes! Sorry? Di ba ito nga precisely yung pinirevent ng previous Supreme Court decisions? Yung magpa-file ka ng bogus complaint para lang ma-activate yung ano. Yes! 1 year bar. Yan po yun, resulta ng Francisco Davide. Ayan po yung free event. Kasi nga po, nung 2000 plus, si Gloria Arroyo, ganyan ginawa. So, nagdesisyon ng Supreme Court, na kailangan magkaroon ng pattern or systematic ang pagpapile ng impeachment. Paano systematic, Nyolo? Hindi basta-basta pagka-file mo. Kailangan makarating yan sa Commission on Justice. Kasi pag nakarating ng Commission on Justice, that is the start ng counting na validated ang impeachment complaint mo. Hindi yung basta-basta magpapasa ka lang. Dahil gagamitin yan at aabusuhin yan. Mother, father. At saka kaya, meron isa kasing hindi, again, I don't know, kung sino sa kanila ang hindi nakakaalam nun. Siguro naman, mga constitutionalist ka naman siguro bago ka na-appoint sa Supreme Court. Yung 1/3, yung number 3 option, yung third option, kaya nilagay yun, kung pag binasa mo yung Constitution, yung mga records sa journal nung 1987 Constitution, nung ginagawa yan, pinopost ni Christian Monsujan nung araw, is para madali, para mabilis. Kung nagluloko yung Vice Presidente o nagluloko yung Ombudsman, 1/3 lang na nakapirmang congressman, pwede mo nang isubmit yung articles of impeachment. Madaliin mo. Bakit? Makakaperwisyo pa sa bansa. Yun ang sinasabi natin dati. Ayan po yung sinabi ko sa inyo. Impeach na si Sare. Kaya nga, lahat po ng nasa konstitusyon, terno-terno yan. Impeach na si Sara. Mag-forthwith ka na. Try and decide.
Yun eh, kaya immediately yan kasi nga sabi natin dati, baka ka-perwisyo pa. Kita mo ginagawa ngayon? Sobra-sobra, quadruple ang perwisyo ng Impacta. Yun eh. Oh. Yun eh. Oh. Eh wala eh. Tinanga tayo ni Kiss Escudero. Teka mo, sample lang ha. Baka yung mga medyo hindi maganda ang... Oh, sige. Bigyan mo ng sample, Tito Sen. Bigyan mo ng sample. Ano yung sample mo dyan? Pugunan dila dyan, sasabihin, ibang sinasabi ko ha. Pagpalagay mo yung presidente, nakipag-deal sa China. Oy! Yung sample daw, yung presidente nakipag-deal sa China. Grabe naman sample yan. Meron bang presidente na nakikipag-deal sa China? Pwede ba naman yun, Tito Sen? Sino ba yan sinasample mo? Parang wala namang presidenteng ganyan. Wala ako natatandaan presidente na nakikipag-deal sa China. Kasi pag nakipag-deal ka sa China, pinakatakang presidente yon. Grabe naman yung sample dito. Wala naman ako naaalala nakipag... Kasi kung makikipag-deal ka sa China, katanga-tangaan ka na balat ng lupa. Wala kang puso, hayop ka! Diba? Kasi pag... Alam ko, pag nakikipag-deal ka sa... Dinidilaan niya rin yung bletlog niyan. Ganyan yan eh. Kasi bago ka makapag-deal sa China, didila ka muna ng mga betlog dyan eh. Ang Criselda pare, thank you. Nakikipag-deal sa China ngayon. O, meron na tayo po. Ang vlogger na ito, ang Impacto. Tanga ang presidente mo. Talagang impacto ako. Tignan mo. Impacto. Talagang may impact ako eh. Di ba? Ikaw nagsabi niyan, hindi ako ha. Hoy, Marilu. Ayan ha, ikaw nagsabi. Kung di ka ba naman tanga, pinuri mo pa ako. Oh, may impact talaga ako. May impact. Di ba? Ganun ako. Salamat, DDS ha. Tanga! Di ba? Ganun, lakas ko, no? May impact talaga ako. Double meaning yun. May impact, tapos impact. Katotohanan. Oh. Pero ito para sa'yo. Oh. Ha? Alam mo yan? Yan. Pangalawa yan, ha? Baka sabihin mo. Wala kang puso, hayop ka! Yan. Yan. Comment ng comment. Tatanga-tanga. Mami Chris Rose. Ano, ibebenta ka sa China. Aeromed. Paano gagawin ninyo? Di ba? Impeach yung agad. Oo. Kaya binilisan yan. Di, tanongin nila yung mga author sa old constitution, sila Ascuna, sila Bunsod. Kaya inilagay yung 1/3 na yun para hindi na makaperwisyo itong impeachable officer na ito, kaya kailangan mabilis ang articles of impeachment. Yes. That's the reason the third option is there. Now, this Supreme Court decision, based on my readings, mabubura na yun. Doon na lang sa 1-2 options, which is very difficult and very easy to dismantle. Ganun na, Christian, ang reading ko. Puntahan na. Irene, be good. Thank you po. Salamat. Ito yung rare na dyan po sa Senado, no? Kasi open secret naman to, no? Marami kayong mga colleagues dyan, nagigil talagang hindi matuloy yung trial. So ito na yung kanilang pinakadahilan, di ba? And nadidinig natin lately, sinasabi, we have to follow the Supreme Court, we have to abide by the ruling, dahil rule of law, ganyan-ganyan. So para na po bang napupulsuhan ninyo dyan sa mga kasama ninyo? Nagkakaroon po ba ng traction itong resolution na ito, na ituloy yung proceedings? Hindi ko masabi kung nagkakaroon ng traction, pero siguro naman, pag napag-usapan na namin to lengthily sa floor, para nakaririnig ng taong bayan ang usapan at hindi nakatago, pag napag-usapan na namin to, baka naman merong mga mamulat dyan na ang mangyari, imbis na magmadali kami, hintayin natin yung MR. Baka sakaling pag nag-review ang Supreme Court, baka magbago isip eh. Di ba? Baka ma-realize nila, atik mo na, mali pala yung interpretasyon natin ng ganito. O baka mistake tayo rito. Baka sabihin nila, hindi, unanimous siya, never nagkamali ang Supreme Court, never nag-reverse. Hindi, we checked. Meron palang record sa Supreme Court na unanimous, nag-reverse eh. So, okay. Meron pala eh. Meron palang unanimous, nag-reverse eh. Fake news na naman ng mga DDS. Yung question ko, kung nagmamadali, sa mga nagmamadali, nakasama ko. Paano, kung dinesisyon na natin to next week, sabihin nila, dismiss natin tong articles of impeachment kasi may Supreme Court decision. Nanalo sa boto sa amin, sa Senate yun. O dismiss. Paglabas ng MR ng Supreme Court, nag-reverse. Anong gagawin namin yan? Tama. Kundi nila. Di ba?
Oh, tama. Oh, tama. Huwag niyo munang i-dismiss yan. Kasi nga, merong MR eh. Meron pang option para mabago ang desisyon. Ngayon, kung ang MR ay wala na, tsaka na kayo magtanga-tangahan dyan. Mga DDS block. Balik ulit sa Twin Room. Pabigat. Hindi ba? Kasi unanimous eh. Unanimous. Baka, for all you know, hindi kaya unanimous mistake? Ito rin isa kong naisip po, no, bilang epekto sa Senado. Tapang bilang ni isang Tito Sen, impeachment no? court, dahil kayo, Grabe, no? Ang tapang ni Tito Sen dito. Ang tapang po ni Tito Sen. Grabe. Binabanatan niya talaga yung Supreme Court. Grabe po. Samantalang yung ibang doon, ibang mga senador, wala na kayong magagawa. Supreme Court yan eh. Mga tanga! Pantay lang kayo! kayo po yung talagang merong sole power to try and decide impeachment cases. Nag-acquire na kayo ng jurisdiction over the impeachment case eh. At sinunod naman ng House in good faith, di ba? Based on existing law, yung proseso ng impeachment. Hindi ba pwedeng ilaban niya ng Senado kahit ganun po yung decision ng Supreme Court? Well, there are some of us who believe na pwede. Dapat. Pwede talaga. Kasi binabasa ko rin doon sa decision, ano? Walang sinasabi yung decision na itigil namin. Pero yun ang Basta- effect, di ba? Yun ang effect po eh. Walang nakalagay doon eh. Oo nga, wala nakalagay. Pero yun ang effect. Kasi sabi nila, immediately executory. Oy, Sir Eromed, maraming salamat po. Sige nga, sabi ni Michael, may nagko-comment na, ikaw ang tanga, bobo, kataas-taas ang hukuman yan, wala na tayong ibang pagbabatayan ng batas, kataas-taas ang hukuman yan. Tanga ka pala eh. Ha? Kung di ka pa naman bobo eh. Kung kataas-taasan yan, bakit nag-MR? Bobo! Hindi ka pa naman tanga eh. Pasalamat ka lang dito yung kaibigan kong Go Philippines. Medyo gwapo kaysa sa akin. Diba? Kaya nga may MR eh. Bobo ka eh. Kung nagdidesisyon ng Supreme Court, walang MR. Bobo! Ma'am Eva Ponsalan, thank you. Thank you. Matuto ka ha. Kaya nga may MR, pangalawa. Pantay lang sila. May dalawang anak. Makinig ka, tanga. Eto. Ha? May dalawang anak. Sinabi ng Haring Konstitusyon, ikaw, Kongreso, Senado, o kaya Senado na lang to, si Senado at si Supreme Court ang anak. Sabi dito, ikaw, Senado, ikaw ang magmamana ng sole power ko para sa impeachment. Sino matimbang? Sige nga. Sino matimbang? Sinabi ni Haring Konstitusyon, ikaw, Senado, ang magmamana ng sole power ko ng impeachment. Sino matimbang? Di ba ito? Ayan ka. Patayin mo si BBM. No joke. Wag bobo ha. Pag i-interrupt ka, medyo talinuhan mo. Ha? Talinuhan mo. Ha? Ha? Talinuhan mo ha. Talinuhan mo. Ako wala akong alam sa batas pero doon sa konstitusyon, sole power. Alam mo ba yung sole power? Ikaw lang ang may kapangyarihan. Solo. Ano? Nga. Yan ang mga pag-aaralan mo. Ha? Yung Supreme Court, pwede silang magkaroon ng parang nag-arbiter lang sila. Arbiter. Pwede kang mag-arbiter. Kaya nga nag-judicial overreach, sabi ng mga legal luminaries eh. 'Di ba? Kaya nga nag-judicial overreach, sabi ng mga ex-justices. Marunong pa ba tayo sa mga nanggaling sa Supreme Court? Sabi nila judicial overreach. Ha? Sasabihin na naman, engineer ka, pero engineer din yung tatay mo. Retiradong engineer yung tatay mo.
Ikaw, engineer ka, nandun ka. Sinabihan ka ng tatay mo, mali yung desisyon mo anak, hindi ganyan ang plano. Mas madali ito. Pero hindi, sa tingin mo, mas makikinig ka sa veterano. Yung mga yan, bago lang yan eh. Bagong mga Supreme Court lang yan. Yun din ang bibigyan mo ng opsyon. Wag bobo. Wag bobo. Kasi yung mga nagsasalita, may akda ng konstitusyon, mga 18 years. Ilang taon pa lang ba sila dyan sa Supreme Court? Kapopromote lang yan kay Digong. 5 taon, sabihin mo ng 6 na taon. Ang nagsasalita, 18 years, 20 years na Supreme Court. At may akda ng konstitusyon. Hindi mo paniniwalaan? Wag bobo. Wag bobo. Okay? Tao yan. Hindi yan Diyos. Wag bobo. Okay? Wala kang puso, hayop ka! Yung Supreme Court ang Supreme Law of the Land. Supreme Court ang... Ibig sabihin, pag sinabi ng Supreme Court, tama na sila? Ba't may MR? Motion for Reconsideration. Boplox. Ito sa ikaw na nga, bobo ng mga DDS dito. Pangit ka argument. Parang si Jay Guevara. Lakas ng putok. Sinasabi nila na immediate pero hindi final. Iba yung sa Supreme Court na final. Iba yung immediate na articles of impeachment, forthwith, immediate. Ayun ang interpreto, sabi nila, hindi, yung forthwith parang hindi immediate. Ngayon na sinabi ng immediate executory, pero hindi pa final, pinipilit naman ng iba ngayon, hindi, immediate daw eh. Akala ko ba, iba forthwith is immediate. Yan ako talaga. Sa madaling salita, ikinalulungkot ko. Pero pagka ayaw, may dahilan. Yes! Pagka gusto, may paraan. Yan ang pinakamasakit na katotohanan dito. Pero nga po, yung bigger issue dito kasi, I don't know whether you share this observation by many, mas pinapahirap yung proseso para i-hold accountable ang mga pinakamatataas na opisyal ng bansa natin because of this Supreme Court decision. Diba yung accountability of public officials? Absolutely. I agree. Totoo yun. Hihirap talaga. Kaya sabi ko sa iyo, wala nang impeachment. Pag nangyari ito, wala nang impeachment. Believe me, wala nang mai-impeach yan. Saksakan na ng hirap eh. At saka daling i-dismantle. So far, ilang kayo nakalagda po muli dito sa resolution na ito? 4 po, ano? Tama? Hindi ko alam, pero kasi nung pirmahan ko yan, ang alam ko, si Francis, Wala na talaga po may impeach. Wala na may impeach sa ginagawa nito Supreme Court. Wala na. Wala na po. Inyo? Meron ba kayong pag-uusap? well, your guess is as good as mine. I don't want to preempt any of my colleagues. Ayoko namang sabihin na ito, may tendency na ganito, ito may tendency na hindi naman. I'd rather not. I refuse to answer your question. Alvin Peñol, alam mo, ang account ng hindi pa pwede. Hindi, may sariling account yan. Hindi magiging yung mga bilyar. Nandiyan talaga yan nadidetect ng trilyonaryo na sila eh. Hindi. Ang kinakatakot nila doon, totoo yung sinasabi ni Trillanes, yung kay Samuel Uy. Ayun yun. Yun ang kinatatakot nito. At saka, kaya sila Bato at Bongo, mga porsigido yan, malamang kasama yan sa bank account eh. Malamang yan. Baka nagdeposito rin yan, lalo na to si Bongo. Contractor sa Davao. Baka nagdeposito rin yan eh. Kaya takot na takot tong mga hayop na to eh. Hindi kasi yun ang kakaiba dyan sa Senado. No? May 24 separate republics yan di ba? Totoo. Ang kakaiba ng decision yan, especially for something as big as this. So, in that respect, pwede rin may makuha kayo from the majority, di ba? Kasi sinabi mo, with something as big as this, ito lang ang Supreme Court decision na something as big as this na walang oral arguments. Okay, tama? Yung pa po nakikita, walang oral argument. Ayun nga yun eh. Kung Supreme Court ka, alam mo mismo yung batas eh. Pero hindi mo sinunod yung batas. Sasabihin nyo, sula na yung Supreme... May kailangan, bago nila ginawa to, dapat naaayon sa batas. Parang sa mga senador din eh. Diba, gumagawa sila ng batas, sila ang lumabag. Yung Supreme Court, gumagawa, nag-aano ng batas natin. Alam nilang kailangan may oral argument, hindi nila ginawa. Sabi naman ng iba, hindi na nga inano ng House eh. Ang bobo naman talaga ng mga to. Diba? Sila ang alam nila na ang dapat gawin ay may oral argument. Pero hindi nila ginawa. Hindi nila ginawa. Alam nila yun eh. Yun na ang legal paraan eh. Ba't hindi nyo ginawa? Tama, nag-i-interpret ng batas.
Sila ang nag-i-interpret ng batas, hindi nila ginawa yun. Ang gara. Hindi ba weird yun? Ang laki-laki ng issue, walang oral argument eh. Oh, kita mo, ang laki-laki ng issue, sabi ni Tito Sen, tsaka ni Christian, walang oral argument. Tapos yung mga DDS, pumipila lang sa 20 pesos na bigas, nagpapanggap pang alam nila ang konstitusyon. What the fuck? Patayin mo si BBM. No joke. Diba? Totoo yun. Sabi ni Han Milano, yan nga yung sinabi natin. Sabi ko nga sa inyo, kahit hindi sagutin, sa totoo lang, kahit hindi sagutin sila ng Congress, wala silang pakialam eh. Wala silang pakialam. Ang questionable pa nga dun eh, impeach si Sara. Pwede pa lang magsumbong sa Supreme Court? Ganun para yun? Diba? Talagang, tapos may comment pa doon, pinabasa ko sa inyo. Sinabi ng Supreme Court, immoral ang Kongreso? Tama ba yun? Supreme Court kayo, Justice, sasabihin nyo, immoral yung Kongreso, ka-level nyo lang? Ano kayo, Diyos? Wala kang puso, hayop ka! Diba? Sabi ni ni Dean Santa Maria, anong klaseng comment yun? Imbis na pahupain nila yung damdamin, ginatungan ng Supreme Court. Immoral daw ang Kongreso. Oh, tama ba yun? Supreme Court ka, ganun ng pangkanto? Pangkanto yung ano mo, yung mga salita mo? Hindi ganyan ang salita ng Supreme Court. Ang salita ng Supreme Court, ano lang, talagang formal. Kasi nga, basihan sila sa lahat eh. Sila ang reference, sila ang nagbibigay ng legasiya sa mga batas. Tapos, pangkanto yung comment mo, immoral ang Kongreso, mga kinawawa yung ano. Kala mo ka mag-anak nila si Sara Duterte? Doon pa lang eh. Yung Supreme Court, alam nyo, Supreme Court, alata kasi yung ginawa nyo. Sorry po bilang Pilipino, sabi nga nilang ng mga legal luminaries, may karapatan kaming batikusin kayo, di ba? Kasi nga, gobyerno rin kayo eh. Pasahod din kayo ng taong bayan. So, wag kayong balat sibuyas. Ang tanong lang naman namin, nakarating din po ba yung sikat na white envelope? Yun lang naman po ang tanong ng ibang taong bayan. Mukhang nakarating daw ang sikat na white envelope. Not mine. Weird. Hindi ba? Weird eh. Tsaka yun ang inisip ko rin. Hindi naman naglabas ng TRO when this petition was first filed. Tapos ngayong malapit na mag-reconvene ang Senate Impeachment Court, biglang lumabas yung desisyon at immediately executory. Alam mo, pasuspityoso, walang oral argument. Tapos, bago mag-convene, after SONA, nagmamadali sila, may bagyo. Dineklara ng presidente, walang pasok ang gobyerno. Ang Supreme Court is the most industrious people in the world. The most industrious people in the world. Supreme Court, O Padre, Paura. Pero mo sipag, men. Hindi ko kaya yan, men. Hanggang bewang yung baka lumulusong yung Supreme Court gamit yung amphibian Duterte tank. What the fuck? Sipag, men. Saludo talaga Supreme Court. Very industrious people of the world. Void from the beginning yung articles of impeachment. Yung inisip ko, hindi naman sa kung ano, hindi ba parang sampal ito sa Senado at saka sa House ng isang political branch, kayo meron responsibility to try and decide, tapos yung House to initiate impeachment case. Kaya nga tama si Christian doon. Hindi nila pwede sabihin void from the beginning. Hindi nila pwede sabihin yun. Kaya nga nung sinabi natin, House rules yun. House rules yun eh. Paano void? Diba? Kaya nga impeachment court sole power.
I'd like to quote what Senator Frank Drilon, who was Senate President. Anong Supreme Crook? Hindi Supreme Crook. Sarah Court. Wala kang puso, hayop ka! Patayin mo si BBM. No joke. Diba? Kaya kailangan talaga yung mga Supreme Court na yan. Dako, ay asikasuhin yan. Appointed lahat, 13, Then twice. Sabi niya, 12. the Supreme Court should leave the Senate alone. Oh, End of quote. I believe that. tama. Tama si Franklin D. Rondon. Yung Supreme Court, madami pong desisyon ng Supreme Court na ipinatid sa Senado, no, na tinabla ng Senado. For the record yan, makikita nyo yan. Kaya nga nabanggit pa ni Drilon yan na the Supreme Court should leave the Senate alone. Kasi sila yung may sole power eh. Di ba? Kaya nga sinabi sa konstitusyon, kahit basahin nyo, sole power. Hindi naman sinabing Supreme Court ang sole power. Ang impeachment yon. Oh, ang impeachment. Impeachment court ng Senate. Hindi pinili ng konstitusyon ang Supreme Court. Kaya sila pa rin ang pwedeng mag-decide dyan. Oh, yun ang punto ron eh. Kaso, ang problema natin, ang Senado ngayon ay tatanga-tanga. Kaya, konting ano ng Supreme Court, ay, wala na. Liligwak na sila. Buti na lang po, di ba? Tama, Malyari, soul power nga. Yun nga yung sinasabi ng DDS na hindi niya alam yung soul. Kala niya yung soul, Kala niya yung soul, si Eric Quezon. Kasi bobo yan eh. Sabi niya yung soul, wala na, patay na si soul. Natitira na lang si Buddy. Tanga, Channel 9 yun. Iba yun. Detonate!